5 taon matapos akong ipahiya, Vaitaboy ng ang lalaki, ay walang katapatan na inakala kong bubuo sa aking pangarap, bumalik ako. Hindi para lumuhod, kundi para maninghil. Akala ng ang ina ng aking biyenan na mapagkunwari at ang kanyang matalik na kaibigan na taksil na iyon ay nabaon na ako sa limot matapos nilang nakawin ang bawat sentimo ng aking pagkatao. Ngunit ngayong nakatayo ako sa harap ng kanilang board of directors bilang tunay na may-ari ng lahat ng teknolohiyang nagpayaman sa kanila. At habang ang gadanong Toytedo ay tumatawag ng 1,000 beses para magmakaawa, tiningnan ko lang ang aking relo dahan-dahang ngumiti. Ang bawat luhang ibinuhos ko noon ay may katumbas na interes na yon, at sisiguraduhin kong sa huli, wala ni 1 sentimo ang matitira sa kanila. Nakatayo ako sa gitna ng malawak, maranyang sign ng Valdez Corporate. Hawak ang isang mop, babasahan habang pinagmamasdan ang kintab ng sahig na kasing dulas ng kanilang mga pangako. Ang lamig ng aircon ay tila humahalik sa aking balat, tila nagpapaalala sa akin ng lamig ng gabi nang itapon nila ako sa kalsada na parang basura. Isang matinis at mapanghamang boses ang biglang bumasag sa katahimikan ng paligid. You're just a cleaner na, Wendy. Huwag mong dunisa lang sapatos ng anak ko ng marumi mong kamay. You don't belong here, so get out of our sight before I call security. Sa loob ng 2 taon, ang gadanong boyback na inakala kong magiging katuwang ko, habang buhay ay pinanood akong itaboy ng sarili niyang ina na parang isang basang basahan. Akala nila ay tapos na ang lahat nang nakawi nila ang aking mga ideya at iwan akong walang kahit 1 sentimo. Ngunit hindi nila alam, bawat gabing nagpapanggap akong hamak na janitress sa sarili nilang kumpanya ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Ngayong hawak ko na ang ebidensya ng kanilang malaking panloloko, luluhod sila sa harap ko habang dahan-dahan kong binabawi ang lahat, pati na ang hininga ng kanilang korporasyon. Ang amoy ng floor wax at matapang na disinfectant ay tila humahalo sa malamig na hangin ng sanglon ng Valdez Corporate. Maingat kong itinuwid ang aking pagkakatayo habang hawak ang mop. Ang aking mga kamay na dati ay bihasa sa pagpapatakbo ng mga komplikadong algorithm ay balot ngayon ng makapal na guwantes. Isang matinis na boses ang biglang bumasag sa katahimikan, isang boses na kailanman ay hindi ko malilimutan. You're just a cleaner na, Wendy. Huwag mang dungisan ang sapatos ng anak ko ng marumi mong kamay. You don't belong here, so get out of our sight before I call security. Si Doña Marcela yon. Nakatayo siya sa aking harap, ang kanyang muka ay puno ng pandidiri, habang ang mga mamahaling perlas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa tabi niya, nakatayo ang gadanong toyte na si Emilio. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento. Tila ba hindi niya ako nakilala bilang babaeng minahal niya noon? Mom, stop it. She's not worth the scandal. Ang boses ni Emilio ay malamig, walang bakas ng kahit anong emosyon. Cleaner, make sure this floor is spotless. May mga VIP na darating. Kung may makita akong kahit isang dumi, you're fired. Get back to work. Hindi ako kumibo. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga balikat o maglabas ng kahit isang butil ng luha. Sa halip, dahan-dahan kong inilubog ang mop sa timba. Ang tubig ay lumikha ng maliliit na alon, tila sumasabay sa dahan-dahang pag-init ng aking dugo sa ilalim ng aking balat. Eksaktong sa sandaling iyon, isang matandang gwardiya ang lumapit at mabilis akong tinulak sa balikat. Bilis, Wendy! Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ang dumi-dumi na ng sapatos ni Sir Emilio dahil sa talsik ng tubig mo. Punasan mo yan agad! Nakita ko ang mapang-uyam na ngiti ni Clara. Ang abatuhan fan truck na ngayon ay nakakapit na sa braso ni Emilio. Poor Wendy! Dati ay boardroom ang tinitirhan mo. Ngayon ay basurahan na. Bagay lang sa'yo yan, you traitor. Lumingan ako sa kanila ng may blangkong ekspresyon. Ang aking mga mata ay hindi nagpapakita ng sakit, kundi isang uri ng kalkulasyon, na tila isang computer na nagpoproseso ng data.
Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking uniforme. Hindi para mag-text, kundi para tingnan ang isang notification na kanina ko pa hinihintay. Access granted. Financial server 01. Isang mabilis na mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. The merger is starting in 5 minutes. All patents are still under your name. Ngumiti ako ng napakaitim. Isang ngiti na tanging ako lamang ang nakakaintindi. Tumingin ako kay Emilio na noon ay nagsisimula ng maglakad palayo kasama ang kanyang ina at si Clara. Sir Emilio, tawag ko sa isang boses na sadyang mahinahon, ngunit tila may talim ng labaha. Huminto siya at lumingon. Ang kanyang kilay ay magkasalubong sa inis. What now? Ang sapatos niyo po, sabi ko habang itinuturo ang makintab niyang sapatos na may isang maliit na patak ng maruming tubig. Kasing dumi po ng pundasyon ng kumpanyang ito. Sayang, baka mamaya ay mawalan na kayo ng pambili ng bago. Anong sinabi mo? Sigaw ni Doña Marcela, akmang susugod sa akin. The VIPs are here, ma'am. Putol ko sa kanya, habang nakatingin sa malaking pinto ng lobby na dahan-dahang bumubukas. Ang mga banyagang investor ay pumasok na. Handa na para sa pinakamalaking merger sa kasaysayan ng Valdez Corporate. Tinalikuran ko sila at dahan-dahang itinulak ang aking cart ng mga panlinis patungo sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang ko ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa loob ng aking bulsa, ang aking cellphone ay muling nag-vibrate. Ang countdown para sa kanilang pagbagsak ay nagsimula na. 5 minuto. 5 minuto na lang at malalaman ni Emilio na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay pag-aari na ng babaeng tinawag niyang alabok sa kanyang paanan. Ang bawat ngiti ng ang aking biyenan ay mapagpanggap at mapagkukunwari na iyon habang humaharap sa mga kamera ay tila isang utang na may malaking interes. Akala nila ay sapat na ang nakaw na talino para manatili sa itaas. Ngunit habang hawak ni Emilio ang bulpen para pirmahan ang kontratang magpapayaman sa kanila ng lalo, hindi niya alam na ang bawat letrang isusulat niya ay tila isang pako sa sarili niyang kabaong. Sa loob ng silid na puno ng mga makapangyarihang tao, ako ang pinakamaliit na anino. Ngunit ako ang may hawak ng kuryenteng papatay sa kanilang lahat. Ang loob ng boardroom ay nababalutan ng marangyang dekorasyon at amoy ng mamahaling wine. Ang bawat hakbang ng mga investor ay lumilikha ng tunog sa makintab na sahig na ilang oras ko ring pinakintab. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok, hawak ang aking basahan, tila isang rebultong walang buhay habang pinapanood ang iyong matalik na kaibigan ay isang taksil, na si Clara na panakanakang sumusulyap sa salamin para ayusin ang kanyang buhok. Ladies and gentlemen, ang boses ni Emilio ay umalingaw-ngaw, puno ng yabang at kumpiyansa. Today, Valdez Corporate will reach a new milestone. Our latest technology, the one that I personally developed, is about to change the world. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa silid. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Doña Marcela habang tinitingnan ang mga dokumento sa harap ni Emilio. Ang bawat segundo ay tila isang mabagal na pagpatak ng tubig sa isang balde na malapit ng umapaw. Sir, kailangan po bang dagdagan ang tubig sa mga baso? Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang aking boses ay patag at walang kahit anong emosyon. Not now, Wendy. Can't you see we're busy? Asik ni Clara habang itinutulak ang aking kamay. Get out! Ang baho ng uniforme mo nakakasira ng mood. Ngunit bago pa ako makatalikod, isang banyagang investor ang tumayo at itinuro ang malaking screen sa likuran ni Emilio. Ang kaninang slide presentation ng kumpanya ay biglang naglaho. Sa halip, isang malaking dokumento ang lumitaw, isang patent registration na may pulang selyo ng gobyerno. Ang katahimikan sa silid ay naging napakabigat, tila lahat ay nakalimutang huminga. Ang pangalang makasulat sa ilalim ng owner and inventor
ay hindi Emilio Valdez. Ito ay nakasulat sa malalaking letra. Wendy Bautista. What is the meaning of this, Mr. Valdez? Tanong ng pinuno ng mga investor sa isang matigas na boses. Sabi mo ay ikaw ang nagmamay-ari ng algorithm na ito. Bakit ibang pangalan ang nakasulat dito? Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Emilio. Ang kanyang kamay na hawak ang bolpen ay nagsimulang manginig ng bahagya. Mabilis siyang lumingon sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanglalaki sa gulat at takot. This is a technical glitch. Sabotage! Sigaw ni Doña Marcela. Ang kanyang boses ay pumitlag sa kaba. Emilio, do something! Security! Nasaan ang IT manager? Dahan-dahan akong humarap sa kanila. Ibinaba ko ang aking basahan sa ibabaw ng mesa, isang kilos na tila paghamon sa gitna ng kanilang kaguluhan. Ang aking cellphone sa bulsa ay naglabas ng isang mahinang vibration. Hudyat na ang kabuuang system override ay kumpleto na. The IT manager won't be able to help, Sir Emilio. Sabi ko sa isang malamig na boses na tila humihiwa sa hangin. Dahil sa sandaling ito, ang bawat server ng Valdez Corporate ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Ang teknolohiyang balak niyong ibenta? Iyan ay pag-aari ko. 5 taon niyo itong ninakaw at ngayon, binabawi ko na ang lahat. Ikaw? Sugod ni Clara. Ang kanyang muka ay puno ng puot. Isang basurera lang ang tingin sa iyo ng lahat. Paano mo nagawa ito? Ang tingin niyo sa akin ay basura dahil iyon ang gusto niyo. Sagot ko habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Emilio. Ang gadaanong boyback na ito ay tila isang estatwa, hindi makapagsalita sa tindi ng pagkabigla. Pero ang basurang tinapon nyo, na yon ang maglalibing sa inyo sa utang. Ang mga investor ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumayo na at iniligpit ang kanilang mga gamit. Ang merger na inaasahan nilang magliligtas sa kumpanya ay tila isang pangarap na biglang naglaho. Security! Kaladkarin ang babaeng ito palabas! Hiyaw ni Doña Marcela. Ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal na sa kanyang leeg sa tinde ng galit. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, ang pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit, may hawak na mga legal na dokumento. Mr. Emilio Valdez, we are from the National Bureau of Investigation, wika ng ungunang opisyal. We have a warrant to seize all assets of Valdez Corporate due to intellectual property theft and financial fraud. Kasama na rin po ang inyong ina para sa questioning. Tumingin si Emilio sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Ngunit tumalikod ako. Ang aking puso ay kasing tigas na ng brilyante. Habang dinadala sila palabas ng silid sa gitna ng kahihiyan, kinuha ko ang aking basahan at dahan-dahang pinunasan ang bahagi ng mesa kung saan nakapatong ang kanilang mga wad na kontrata. Isang mensahe ang muling pumasok sa aking cellphone. Isang litrato ng isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Isang lugar na tila pamilyar. Isang lugar kung saan itinago ang huling lihim ng pamilya Valdez. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang kinalaman nito sa aking ama na akala ko ay matagal nang wala? Ang bawat alikabok na humahalo sa hangin ng bodegang ito ay tila mga alaala ng aking ama na pilit nilang ibinaon sa limot. Akala ng ang lalaki ay walang katapatan na ito ay madadaan niya ako sa mga salitang puno ng pagsisisi at wad na pag-ibig. Ngunit ang pusong dinurog nila 5 taon na ang nakalilipas ay naging isang matalas na sandata na ngayon. Habang pilit niyang ipinapaliwanag ang kanyang mga kasalanan, isa lang ang nasa isip ko. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pakikinig sa mga rason ng traidor, kundi sa pagbawi sa bawat piraso ng katotohanang ninakaw nila. Ang paligid ng abandonadong bodega sa labas ng lungsod ay nababalutan ng katahimikan maliban sa mahinang ihip ng hangin na nagpapakalansing sa mga lumang yero sa bubong. Maingat ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo.
Ang liwanag ng aking cellphone ang tanging nagsisilbing gabay sa gitna ng makapal na agyo at mga sirang kagamitan. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig ko sa aking likuan. Kasunod ang isang pamilyar na boses na puno ng pagod at desperasyon. Wendy, alam kong pupunta ka rito. Please, let's talk. Huwag mong gawin ito sa amin. Si Emilio. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suit ay puno na ng dumi, malayo sa mapagmataas na CEO na nakita ko kanina sa boardroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang uri ng tingin na dati ay nagpapalambot sa aking puso, ngunit na yon ay tila isang nakakairitang dumi na lamang sa aking paningin. There is no us, Emilio. Matagal lang natapos ang tayo nung hinayaan mong ipahiya ako ng ina mo at manakaw ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. Why are you here? To beg? O para protektahan ang huling ebidensya ng krimen ng pamilya mo? I didn't know, Wendy. Akala ko ay legal ang lahat ng documents na ibinigay ni Ma'am. Sugod niya, pilit na humahawak sa aking braso. I loved you. Ginawa ko lang ang lahat para mailigtas ang kumpanya dahil akala ko ay tinalikuran mo na ako. Mabilis kong iwinaksi ang kanyang kamay. Ang aking titig ay tila isang talim na humiwa sa kanyang pagkatao. You chose to believe a lie because it was easier than standing up for me. Don't use love as an excuse for your weakness. It's pathetic. Tinalikuran ko siya at itinuon ang liwanag sa isang lumang cabinet sa dulo ng bodega. Gamit ang isang bakal, pinwersa ko ang kandado nito. Ang tunog ng pagkasira ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang libingan. Sa loob ng cabinet, nakita ko ang isang lumang ledger na may tatak ng pangalan ng aking ama. Binuksan ko ang mga pahina at doon tumambad ang katotohanang matagal nang itinago ng mga Valdez. Hindi lamang ideya ang ninakaw nila. Ang aking ama ay hindi namatay sa aksidente. Ang bawat pirma sa death certificate ay palsipikado at ang huling transaksyong nakatala ay isang malaking bayad patungo sa isang pribadong ospital sa ibang bansa. My father is alive. Bulong ko. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang aking isip ay nanatiling matalas. Itinago niyo siya para hindi siya makapagsalita tungkol sa pagnanakaw niyo. Wendy, I didn't know about that. Ang boses ni Emilio ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Eksaktong sa sandaling iyon. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas ay narinig namin. Ang liwanag ng mga headlight ay pumasok sa loob ng bodega, tila mga mata ng isang dambuhala na naghahanap ng biktima. Isang matunog na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong ang lumapit sa amin. Isang anino ang lumitaw sa pintuan. Hawak ang isang baril na nakaturo sa aking direksyon. Masyado ka talagang matalino, Wendy. Sabi ko na nga ba at hindi ka titigil hanggat hindi mo nahahanap ang basurang ito. Ang boses ni Clara ay puno ng panunuya at pot. Emilio, umalis ka riyan. Kung hindi mo kayang tapusin ang sinimulan natin, ako ang gagawa. Clara, ibaba mo ang baril! Sigaw ni Emilio. Akmang haharang sa harap ko. Stay back, Emilio. Ang babaeng ito ang wawasak sa atin. Kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa tatay niya, mabubulok tayong lahat sa kulungan. Hiyaw ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa gatilyo. Mumiti ako ng dahan-dahan. Isang ngiting walang takot. Go ahead, Clara. Putok mo. Pero siguraduhin mong hindi ka magmimintis. Dahil sa sandaling kumislap ang baril na yan, ang bawat file na nakuha ko kanina ay otomatikong maiu-upload sa lahat ng news agencies sa bansa. You're already a dead woman walking. Isang sandali ng nakakangilong katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Clara
at ang mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas. Biglang, isang malakas na tunog ng pagpito ng mga pulis ang umalingaw mula sa malayo. Ang mga asul at pulang liwanag ay nagsimulang magningning sa paligid ng bodega. "You're too late, Clara!" Bulong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi alintana ang dulo ng baril. "The police are already here!" At ang taong nagbigay sa akin ng lokasyon ng bodegang ito ay hindi ang pamilya niyo. "Sino?" Sigaw ni Clara. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Tumingin ako sa labas, kung saan isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan, isang lalaking matagal ko nang hindi nakikita. Ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ng aking ama. Ang misteryosong lalaking iyon ay lumakad patungo sa amin, at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang dokumento na tila huling hatol sa pamilya Valdez. Ngunit bago pa siya makalapit, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Sino ang natamaan? At ano ang nakasulat sa dokumentong hawak ng lalaking iyon na ikamamatay ng kahit sino para lamang makuha? Ang bawat patak ng dugo sa maruming sahig na ito ay hindi sapat para bayaran ang 5 taon ng aking paghihirap. Akala ng ang iyong matalik na kaibigan ay isang taksil, na si Clara ay sapat na ang isang bala para itago ang kanyang mga kasalanan. Ngunit sa mundong ito, ang katarungan ay hindi napapatigil ng ingay ng baril. Habang nakatingin ako sa ang lalaki, ay walang katapatan na nakahandusay sa aking harap. Wala akong naramdamang awa, tanging ang lamig ng katotohanan na ang bawat sakripisyo ay may kaakibat na paniningil. Ang dula-dulaan ng kanilang pamilya ay malapit ng matapos, at ako ang huling magsusulat ng kanilang hatol. Ang matinis na tunog ng pagputok ng baril ay tila humati sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng sunog na pulbura ay agad na humalo sa alikabok ng bodega. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ni Emilio sa semento. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat kung saan dumaan ang bala. Pinili niyang humarang. Pinili niyang maging bayani sa huling sandali. Ngunit sa aking mga mata, isa lamang itong huling pagtatangka na linisin ang kanyang maruming konsensya. "Emilio!" Hiyaw ni Clara. Ang baril ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng matinding takot nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Hindi ako kumilos. Hindi ako sumigaw. Nanatili akong nakatayo. Ang aking tingin ay nakapako kay Ricardo, ang lalaking misteryosong dumating. Mabilis siyang lumapit at sinipa ang baril palayo kay Clara bago pa ito muling makuha ng babae. Ang mga pulis ay mabilis na pumasok. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapato sa semento ay tila isang martsa ng katarungan. "Wendy, are you hurt?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad at tunay na pag-aalala. Inabot niya sa akin ng isang itim na folder, ang dokumentong tila huling piraso ng puzzle na aking kinakailangan. "I'm fine, Ricardo. Isagawa na ang plano." Sagot ko sa isang boses na kasing patag ng linya ng isang patay na tao. Tiningnan ko si Emilio na ngayon ay pilit na itinatayo ng mga medical personnel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, humihingi ng isang sulyap ng pagmamahal o kahit kaunting pag-aalala. Ngunit tinalikuran ko siya. Lumapit ako kay Clara na ngayon ay pinapustasan na ng mga pulis. Poor Clara. Akala mo ba ang pag-trigger ng baril ang tatapos sa lahat? You're so predictable. Bulong ko sa kanyang tainga, sapat lang para marinig niya ang talim ng aking boses. Ang bawat bala na itinago niyo ni Doña Marcela laban sa tatay ko ay bumabalik na sa inyo ngayon. Panoorin mo kung paano guguho ang marangyang buhay na ninakaw niyo. You monster! Wala kang puso! Sigaw ni Clara habang kinakaladkal siya palabas ng bodega. Binuksan ko ang folder na ibinigay ni Ricardo. Sa loob ay naroon ang tunay na medical records ng aking ama. Hindi siya namatay.
Ang bawat gamot na ibinibigay sa kanya sa loob ng isang lihim na asylum ay hindi para sa kanyang paggaling, kundi para manatili siyang paralisado at walang maalala. Ang lahat ng ito ay pinirmahan ni Doña Marcela Valdez. Sir Emilio, tawag ko, habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya na ngayon ay nakaupo sa stretcher. Wendy, I'm sorry. I really didn't know about my mother's plans. Bulong niya, ang boses ay nanghihina. Ang hindi mo alam ay hindi sapat na depensa sa korte, Emilio. Ang dugo mo sa sahig na ito. Isang maliit na bahagi lang yan ng luhang ibinuhos ko dahil sa inyo. Sabi ko, habang ipinapakita sa kanya ang litrato ng aking ama sa loob ng asylum. Habang nagpapakasasa kayo sa yaman ng kumpanya, ang tatay ko ay dahan-dahang pinapatay ng sarili mong ina. Ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Emilio ay sapat na para bigyan ako ng isang minutong kasiyahan. Ngunit hindi pa ako tapos. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa isang sugatang balikap. Ricardo, nasaan ang lokasyon? Tanong ko. The private asylum in Tagaytay. Doña Marcela is already there. She's planning to transfer your father to another facility tonight to hide the evidence. Mabilis na sagot ni Ricardo. Mabilis akong sumakay sa itim na sasakyan. Iniwan si Emilio sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat ikot ng gulong patungo sa Tagaytay ay tila isang countdown para sa huling pagtutuos. Sa loob ng aking bulsa, muling nag-vibrate ang aking cellphone. Isang live video feed ang lumitaw. Ang aking biyenan ay mapagpanggap at mapagkukunyari ay nakatayo sa harap ng kama ng aking ama. Hawak ang isang hiringgilya. Ang kanyang muka ay walang bakas ng awa. Tanging ang desperasyon na mabura ang huling saksi sa kanyang mga krimen. Mabilis tayong kumilos, Ricardo. Hindi ko hahayaang saktan niya ang tatay ko sa huling pagkakataon. Utos ko, habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa folder. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang aking mga mata ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang huling yugto ng aking paniningil ay magsisimula na, ngunit bago pa kami makarating sa gate ng asylum, isang malakas na tunog ng pagbangga ang yumanig sa aming sasakyan. Isang malaking truck ang sadyang humarang sa aming daan. Sino ang nag-utos nito? Si Doña Marcela ba? O may isa pang anino sa likod ng pamilya Valdez na hindi ko pa kilala? Akala nang ang aking biyenan ay mapagpanggap at mapagkukunyari na iyon ay sapat ng isang aksidente sa kalsada para pigilan ang aking paniningil. Inisip niyang, dahil isa lamang akong hamak na babae sa kanyang paningin, ay madali niya akong mabubura sa mundong ito. Ngunit ang bawat sugat na tinatamo ko ay tila nagiging gasolina sa apoy ng aking paghihigante. Nayong nakatayo ako sa harap niya, habang hawak niya ang hiringgilya na tatapos sana sa buhay ng aking ama, tiningnan ko lang siya ng may malamig na ngiti at sinabi, "Iyong-iyo na ang impyerno, Doña Marcela. Dahil sa sandaling ito, wala ka nang itatagong yaman. Dahil ang lahat ng meron ka, ay pag-aari ko na." Ang usok mula sa nayuping harapan ng aming sasakyan ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hamog ng Tagaytay. Nararamdaman ko ang malapot na dugo na dumadaloy mula sa aking noo, ngunit hindi ako gumiba. Maingat kong itinulak ang pinto ng sasakyan na tila isang mabigat na pasanin. Sa tabi ko, si Ricardo ay pilit na idinidilat ang kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay puno ng galos mula sa pagkabasag ng salamin. "Wendy, huwag kang lumabas. Baka bumalik ang truck." Hirap na hiling ni Ricardo. "Hayaan mo silang bumalik, Ricardo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako ang tatakbo. Ang boses ko ay walang bahid ng takot." Kinuha ko ang aking tablet na himalang hindi nabasag at ang itim na folder mula sa sahig ng sasakyan. Hindi ko na hinintay ang tulong. Naglakad ako sa gitna ng madilim na kalsada, patungo sa gate ng pribadong asylum na ilang metro lang ang layo. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila isang martsa ng kamatayan. Nang haranyan ako ng 2 gwardiya sa gate, hindi ako nagmakaawa.
Ipinakita ko sa kanila ang isang dokumento na may tatak ng National Bureau of Investigation at ang aking bagong katibayan bilang may-ari ng lupang kinatitirikan ng pasilidad na ito. I am Wendy Bautista, the new majority shareholder of this institution. Tabihan niyo ako kung ayaw niyong madamay sa kasong kidnapping at frustrated murder. Utos ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Ang mga gwardiya, sa tindi ng gulat at takot sa aking aura, ay mabilis na tumabi at binuksan ang gate. Tumakbo ako patungo sa gusali. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit ang aking isip ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Pagdating ko sa tapat ng silid numero 4, 402, narinig ko ang pamilyar na boses ni Doña Marcela mula sa loob. Tapusin na natin ito. Kapag wala na ang matandang ito, wala nang magpapatunay na ninahaw ko ang mga pirma niya. Emilio will never find out, and Wendy will be buried in debts and scandals. Ang boses ng ang aking biyenan ay mapagpanggap at mapagkukunwari ay puno ng kasakiman. Walang kahit anong bakas ng konsensya. Siniil ko ang galit sa aking dibdib. Buong lakas kong itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tila isang kulog na nagbabadya ng bagyo. Natigilan si Doña Marcela. Ang kanyang kamay na hawak ang hiringgilya ay tumigil sa ere. Ilang pulgada na lang mula sa swero ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Tila nakakita ng isang multong nagbalik mula sa libingan. Wendy? Paanong? Patay ka na dapat! Ang truck! Utal niya. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nawawalan ng kulay. Too bad, Doña Marcela. Ang truck na inarkila mo ay kasing hina ng iyong mga plano. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Inilapag ko ang tablet sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kama ng aking ama. Isang video ang biglang nag-play sa screen. Ang live feed ng bawat transaksyon niya sa Switzerland, kasama ang pag-amin ni Clara sa ilalim ng interogasyon ng pulis. Everything you did, from the fake medical records to the attempted murder of my father, is already in the hands of the authorities. At ang hiringgilya na yan, it's the final piece of evidence I need to put you away for life. Ang boses ko ay kalmado. Isang mortal silence na mas nakakatakot kaysa sa anumang hiyaw. You traitor! I raised you! Binigyan kita ng pagkakataon maging bahagi ng pamilya Valdez! Sigaw niya. Pilit na itinatago ang kanyang takot sa likod ng kanyang wad na autoridad. You didn't raise me, Doña Marcela. You caged me. You used me to build your son's career while you sucked my father's life dry. Mabilis kong kinuha ang hiringilya mula sa kanyang nanginginig na kamay at inihagis ito sa sahig. And as for being part of your family, I'd rather be a cleaner for the rest of my life than be a Valdez. Eksaktong sa sandaling yon, ang pinto ay muling bumukas. Pumasok ang mga pulis. Kasunod si Emilio na nakabalot ang balikat ng benda. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at kahihiyan nang makita ang kanyang ina sa ganoong sitwasyon. Mom, bakit? Ang boses ni Emilio ay tila isang hangin na nawala ng lakas. Emilio, anak! Nagsisinungaling siya! Pinagkakaisahan nila ako! Mabilis na lumapit si Doña Marcela kay Emilio. Pilit na humahawak sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula na maglabas ng mga luhang buwaya. She's the monster, Emilio! She wants to take our company! Tiningnan ni Emilio ang kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang pagsusumamo sa kanyang mga mata, ngunit nanatili akong matigas. Ang katarungan ay walang puwang para sa emosyon ng isang traidor. The evidence is clear, Mom. Ricardo told me everything. Ang bawat kasinungalingan mo tungkol kay Wendy, ang pagpapakulong mo sa tatay niya, lahat. Ang boses ni Emilio ay puno ng pait. I was so blind. I was so stupid to believe you. Sir Emilio, we have to take her. Wika ng opisyal ng pulis habang dahan-dahang nilalagyan ng posa si Doña Marcela. Hindi! Bitiwan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo.
hiyaw ni Doña Marcela habang kinakaladkal siya palabas ng silid. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila sumasakal na sa kanya ngayon. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Nang kami na lamang ang naiwan sa loob ng silid, lumapit ako sa kama ng aking ama. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang paghinga ay matatag. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako na ang lahat ay magiging maayos na. Wendy, tawag ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Please, let me explain. I will fix this. I will give you back the company. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang kumpanya, Emilio. Putol ko sa kanya nang hindi tumitingin. Dahil ang Valdez Corporate ay wala na. I bought the majority of the shares hours ago. Sa madaling salita, you are now working for me. Ang pagkabigla sa mukha ni Emilio ay sapat na para bigyan ako ng isang minutong kapayapaan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang aking cellphone ay muling nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. The truck was just a distraction, Wendy. The real bomb is in your father's heart monitor. You have 10 minutes to save him. Tumingin ako sa heart monitor ng aking ama. Isang maliit na pulang ilaw ang mabilis na kumukurap sa likod ng makina. Ang aking dugo ay tila nagyelo. Hindi pa tapos ang laban. May isa pang anino na mas matindi kaysa kay Doña Marcela. Sino ang taong ito na nais kaming ubusin? At bakit tila ang bawat galaw ko ay nakaplano na sa kanyang mga kamay? Ang bawat mabilis na pagkurap ng pulang ilaw sa likod ng heart monitor ni Papa ay tila isang timer ng aking sariling kamatayan. Akala ng misteryosong aninong ito ay mapapabagsak niya ako sa pamamagitan ng takot. Inisip niyang sa sandaling malagay sa panganib ang buhay ng aking ama, ay mawawala ang aking katinuan at susuko ako sa kanyang mga laro. Ngunit hindi niya alam, ang isang Alonzo ay mas lalong tumatalas ang isip kapag nakatalikod na sa pader. Habang ang lalaki ay walang katapatan, na si Emilio ay nanginginig sa takot sa aking tabi, pinili kong maging yelo, malamig, matigas, at handang sumabog sa tamang pagkakataon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang nakatitig sa monitor. 9 na minuto na lang. Ang bawat tibok ng puso ni Papa na nakatala sa screen ay may kasabay na mahinang tunog ng mekanismong hindi dapat naroon. Ang silid na kanina lang ay puno ng ingay ng pag-aresto kay Doña Marcela ay binalot na yon ng isang nakakanghilong katahimikan. Wendy, anong gagawin natin? I'll call the bomb squad. Evacuate the floor! Ang boses ni Emilio ay basag. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis habang pilit na humahawak sa gilid ng kama. Manatili kang tahimik, Emilio, kung gusto mong mabuhay ang tatay ko. Ang boses ko ay hindi nanginig. Isang mahaba at malalim na hininga ang kinuha ko bago ko dahan-dahang inikot ang monitor. The bomb is integrated into the life support system. Sa sandaling hugutin natin ang kuryente o ilipat ang tatay ko, sasabog ito. We can't evacuate him. Mabilis kong kinuha ang aking maliit na toolkit mula sa loob ng aking bag. Mga kagamitang palagi kong dala mula pa noong ako ang otak sa likod ng mga technical innovation ng kumpanya. Binuksan ko ang panel sa likod ng monitor. Ang mga kable ay tila isang masalimuot na puzzle ng kamatayan. Ricardo, trace the source of that message, now! Utos ko sa aking rilo habang ang aking mga mata ay nakapako sa isang itim na chip na nakadikit sa mainboard. Wendy, please, let me help. I can't lose him too. I can't lose you, bulong ni Emilio, pilit na lumalapit sa akin. Huwag kang lumapit, Emilio. Your presence is a distraction I don't need right now. Malamig kong sagot nang hindi inaalis ang tingin sa mga wire. 5 years ago, you chose to be blind. Now, the best thing you can do is to stay out of my way. Sa bawat galaw ng aking kamay, nararamdaman ko ang bigat ng oras. 7 minuto. Ang pawis sa aking no
ay dahan-dahang gumugulong patungo sa aking mga mata. Ngunit hindi ko ito pinunasan. Ang aking focus ay kasing talim ng laser. Napansin ko ang isang kakaibang pattern sa pagkakawire. Hindi ito gawa ng isang karaniwang kriminal. Ang logic na ginamit sa circuit na ito ay pamilyar sa akin. Tila bumalik ang aking gunita. 3 taon na ang nakalilipas. Sa isang lihim na proyekto na binuo namin ni Ricardo para sa Valdez Corporate. Isang security system na ang layunin ay protektahan ng data, hindi pumatay ng tao. This is not a bomb meant to kill. It's a signal transmitter. Bulong ko sa aking sarili. Ang pagsabog ay mangyayari lamang kung ang signal mula sa labas ay mapuputol. Eksaktong sa sandaling iyon, ang aking cellphone ay muling nag-vibrate. Isang tawag mula sa isang unknown number. Pinindot ko ang speakerphone. You're fast, Wendy. Pero hindi mo alam kung ano ang tunay na nakataya. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Doña Marcela. Ito ay isang boses ng lalaki, mababa, garalgal, at puno ng kapangyarihan. Ang signal na pinipigilan mo ay hindi lang para sa monitor na yan. It's connected to the Valdez mainframe. If you defuse that, all the evidence you gathered against Marcela will be deleted. Permanently. Sino ka? Hiyaw ni Emilio. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Ask your father, Emilio. Oh wait, you can't, because he's the one who started this game. Ang tawa ng lalaki ay tila isang kalansing na mga bakal sa loob ng isang madilim na selda. 4 na minuto. Nakaramdam ako ng isang matinding saksak ng sakit sa aking dibdib. Ang pagpili sa pagitan ng buhay ng aking ama at ang katarungang 5 taon kong hinintay. Kung pipiliin ko ang tatay ko, makakalaya si Doña Marcela dahil mabubura ang lahat ng files. Kung pipiliin ko ang katarungan, mawawala ang tanging pamilyang mayroon ako. Wendy, save your father. I don't care about the company anymore. I don't care about the evidence. Just save him. Ang boses ni Emilio ay puno ng pagsusumamo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang katiting na katotohanan sa kanyang mga mata. Tumingin ako kay Papa. Ang kanyang mukha ay mapayapa. Hindi alam ang digmaang nagaganap sa kanyang paligid. Ang aking kamay ay huminto sa tapat ng asul na wire. Ang wire na puputol sa signal, magliligtas kay Papa. Ngunit bubura sa aking kinabukasan. Mumiti ako, isang ngiting puno ng pait, ngunit puno rin ng paninindigan. You underestimated me, whoever you are, bulong ko sa speakerphone. Hindi ko pinutol ang asul na wire. Sa halip, kinuha ko ang isang maliit na piraso ng tanso mula sa aking bulsa at idinikit ito sa pagitan ng 2 maliliit na switch. Ang kuryente ay biglang dinaloy sa kabilang direksyon. Ang countdown sa screen ay biglang huminto sa 2 minuto at 3 segundo. What did you do? Hiyaw ang lalaki sa phone. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagkabigla. I didn't defuse it. I looped the signal. Paliwanag ko habang mabilis na tinatype ang isang command sa aking tablet. Ang evidence ay naka-upload na sa isang satellite server na hindi mo maabot. At ang monitor ni Papa? It's now running on a separate battery. You lost. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ko ang isang mahinang buntong hininga. The game has just evolved, Wendy. See you at the funeral of Valdez Corporate. Namatay ang tawag. Napasandal ako sa pader. Ang aking tuhod ay tila naging jelly sa tindi ng relief. Mabilis na lumapit si Emilio at inalalayan ako. Ngunit muli ko siyang itinulak ng dahan-dahan. Wendy, okay ka lang? You did it! You saved him! Ang boses ni Emilio ay puno ng saya. Saved him for now, Emilio. Sabi ko habang tinitingnan ang aking tablet. Isang bagong notification ang lumitaw. Isang address sa pinakaliblib na bahagi ng Bataan. Ricardo, anong nahanap mo sa signal? Tanong ko. Ma'am, ang signal ay nanggaling sa isang rehistradong satellite phone sa ilalim ng pangalang
Arthur Valdez. Ang tatay ni Emilio na akala ng lahat ay patay na 10 taon na ang nakalilipas. Ang sagot ni Ricardo ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong silid. Tumingin ako kay Emilio na noon ay tila estatwa sa tinde ng gulat. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam naming dalawa na ang mundong binuo ng kasinungalingan ng kanyang pamilya ay mas malalim at mas madilim kaysa sa aming inaasahan. Buhay ang tatay ko, bulong ni Emilio. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Buhay siya, Emilio, at siya ang taong gustong pumatay sa tatay ko. Sagot ko habang kinukuha ang aking folder. Kailangan nating pumunta sa Bataan. Now. Ngunit bago pa kami makalabas ng pinto, ang mga ilaw sa buong ospital ay biglang namatay. Ang tanging liwanag na natira ay ang pulang ilaw mula sa emergency exit. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang mahinang pagbukas ng bintana sa dulo ng pasilyo. May pumasok sa loob. At sa pagkakataong ito, hindi sila dadaan sa teknolohiya. Ang tinitingalang ama ng lalaking minahal ko noon, ang haligi ng pamilya Valdez na inakala ng buong mundo na isang bayane, ay muling nagpakita mula sa libingan. Hindi para humingi ng tawad, kundi para tapusin ang sinimulan niyang pagnanahaw sa aming buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang batang babaeng madaling takutin. Habang pinapanood ko ang kanyang mga tauhan na dahan-dahang pinaliligiran kami sa dilim, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikang kasing talim ng labaha. Ngayong alam ko nang siyang otak sa likod ng lahat, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikitang gumuho ang bawat pader ng imperyong itinayo niya sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. Ang kadiliman sa loob ng silid ng ospital ay tila isang dambuhalang kumot na sumasakal sa bawat hininga. Ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng backup battery ng heart monitor ni Papa at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Emilio sa aking tabi. Ngunit sa gitna ng banta, ang aking isip ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Nararamdaman ko ang bawat kilos sa pasilyo, ang mahihinang yabag ng mga sapatos na pilit na itinatago ang kanilang tunog sa makinis na tiles. Wendy, nasa likod mo lang ako, huwag kang lalayo, bulong ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan sa aking likuran, ang pilit niyang pagprotekta sa akin sa kabila ng kanyang sugat. Tumahimik ka, Emilio. Ang ingay ng paghinga mo ang magbibigay ng posisyon natin. Malamig kong sagot. Dahan-dahan kong kinapa ang maliit na flashlight sa aking toolkit at ang isang bote ng concentrated antiseptic spray. Sa mundong ito, hindi kailangan ng baril para lumaban. Kailangan mo lang malaman kung paano gamitin ang bawat bagay sa paligid mo bilang sandata. Isang mahinang kalansing ng pagbukas ng bintana ang narinig namin sa dulo ng pasilyo. Ang anino ng isang lalaki ay dahan-dahang pumasok. Ang liwanag ng buwan sa labas ay nagbibigay ng isang nakakatakot na hugis sa kanyang bawat galaw. Hawak niya ang isang baril na may silencer. Mabilis at tumpak ang kanyang mga kilos. Tanda ng isang propesyonal na pumatay. Nasaan ang flash drive, Wendy? Ibigay mo na sa amin bago pa madagdagan ang mga bangkay sa pamilya mo? Ang boses ng lalaki ay malamig at walang emosyon. You're late, sagot ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa dilim na tila galing sa bawat sulok ng silid. Ang bawat data na hinahanap nyo ay naipadala na sa isang secure cloud server. Kahit patayin nyo ako, hindi niya na mabubura ang katotohanan tungkol kay Arthur Valdez. Ang lalaki ay mabilis na lumingon sa direksyon ng aking boses. Ngunit bago pa man niya maikasa ang kanyang baril, buong lakas kong pinindot ang antiseptic spray ng diretsyo sa kanyang mga mata, kasabay ng pagbukas ng matinding liwanag ng aking flashlight. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha. Ngayon, Emilio, ang fire extinguisher! Utos ko. Hindi nag-atubili si Emilio. Sa kabila ng sakit ng kanyang balikat, kinuha niya ang mabigat na tangke sa pader at buong lakas na pinihit ang safety pin.
Ang puting usok ay biglang bumalot sa buong silid, lumilika ng isang artipisyal na hamog na lalong nagpalito sa aming kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ko si Emilio patungo sa emergency exit na malapit sa kama ni Papa. "Ricardo, nasaan na ang extraction team?" Sigaw ko sa aking relo habang mabilis kaming bumababa sa hagdanan. 2 minutes, ma'am. Nasa basement parking na sila. Pero mag-ingat kayo. Ang buong ospital ay napaliligiran na ng mga tauhan ni Arthur. Ang boses ni Ricardo ay tila naghahabol din ng hininga. "Wendy, bakit hindi tayo tumatawag ng pulis? Ang daming buhay na madadamay dito." Tanong ni Emilio habang pilit na sumasabay sa aking mabilis na hakbang. "Ang mga pulis na pinagkakatiwalaan mo ay maaaring tauhan din ng tatay mo, Emilio. Isang dekada siyang nagtago sa dilim. Inakala mo ba na wala siyang mga galamay sa loob ng gobyerno?" Hinarap ko siya ng sandali. Ang aking mga mata ay nagniningning sa tindi ng galit. "Your father didn't just build a company. He built a shadow empire. At sa imperyong iyon, tayong dalawa ang pinakamalaking banta." Narating namin ang basement parking. Ang amoy ng langis at usok ng sasakyan ay agad na sumalubong sa amin. Isang itim na van ang mabilis na huminto sa aming tapat. Ang pinto ay bumukas at lumabas ang 3 lalaking nakasuit na may hawak na mga high-end na kagamitan. Sila ang mga tauhan ni Ricardo. Ang tanging mga tao na binabayaran ko para sa aking seguridad. "Isakay ng pasyente!" Utos ng isa sa mga lalaki habang mabilis nilang inililipat ang stretcher ni Papa mula sa service elevator patungo sa loob ng van. Mabilis kaming sumakay. Ang sasakyan ay humarurot palabas ng basement, tila isang kidlat na humahati sa dilim ng gabi. Habang tumatakbo kami sa kalsada ng Tagaytay patungo sa Bataan, naramdaman ko ang dahan-dahang pagbaba ng tensyon sa aking katawan. Ngunit alam ko, ito ay pansamantala lamang. "Wendy, ang tatay ko, bakit niya ito ginagawa?" Bulong ni Emilio. Ang kanyang muka ay nakasandal sa upuan ng van. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. "He was my hero. He taught me everything I know about business, about honor." Ang honor na itinuro niya sa iyo ay isang maskara, Emilio. Ginamit niya ang kumpanya para sa money laundering at human trafficking sa ilalim ng mga medical research projects. Sabi ko habang binubuksan ang aking tablet. Isang lumang dokumento ang lumitaw sa screen. Ang huling sulat ng aking ama bago siya namatay sa records ng mga Valdez. Sa aking anak na si Wendy, ang simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nalaman mo na ang totoo. Si Arthur Valdez ay hindi namatay sa aksidente sa barko 10 taon na ang nakalipas. Pinatay niya ang sarili niyang mga tauhan para pekein ang kanyang kamatayan dahil malapit na siyang mahuli ng batas. At ako? Ako ang tanging nakakaalam kung nasaan ang kanyang taguan. Ang tatay ko ay hindi lang biktima ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian, Emilio. Siya ay isang witness sa pinakamalaking krimen ng tatay mo. At ang dahilan kung bakit siya buhay pa hanggang ngayon ay dahil nasa kanya ang encryption key ng lahat ng offshore accounts ni Arthur. Paliwanag ko, ang aking boses ay puno ng pait. Tumingin si Emilio sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. "So, you used me? Ginamit mo ang paglapit ko sa'yo para makuha ang mga impormasyong ito?" "Ginamit ko ang bawat pagkakataon na mayroon ako para makuha ang katarungan, Emilio. Just like how your family used me for 5 years, malamig kong sagot. Trabaho lang, walang personalan. Iyon ang itinuro mo sa akin nang tawagin mo akong basurera sa harap ng iyong mga empleyado, hindi ba? Hindi nakapagsalita si Emilio. Yumuko siya. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig sa pag-iyak. Sa loob ng van, ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa sa anumang tunog ng pagsabog. Pinanood ko ang dahan-dahang pagdaan ng mga puno sa labas ng bintana. Ang Bataan ay malapit na.
ang lugar kung saan matatagpuan ang tinatawag na The Vault, ang huling kuta ni Arthur Valdez. Nang marating namin ang isang liblib na bahagi ng kabundukan sa Mariveles, ang van ay dahandang huminto sa tapat ng isang malawak na estate na napaliligiran ng matataas na bakod na may kuryente. Ang bawat sulok ay may mga security camera na tila mga mata ng isang dambuhala. "Nandito na tayo," sabi ni Ricardo sa radyo. Ang target ay nasa loob ng main villa. Pero Wendy, may nahanap kaming kakaiba sa thermoscanner. Hindi lang si Arthur ang nasa loob. "Sino pa?" tanong ko habang kinukuha ang aking folder. "May isang babae. At batay sa biometrics, ito ay si Clara." Ang sagot ni Ricardo ay nagpabili sa tibok ng aking puso. "Si Clara? Paano nakalabas siya sa kulungan?" Hiyaw ni Emilio. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla. "Simple lang, Emilio. Dahil ang tatay mo ang nagmamay-ari ng kulungan," sagot ko habang binubuksan ang pinto ng van. "Handa ka na bang harapin ang katotohanan? O gusto mo na lang manatili rito at umiyak sa isang sulok?" Hindi na ako naghintay ng sagot. Lumabas ako ng sasakyan at sinalubong ng malamig na hangin ng bataan. Ang amoy ng dagat at tuyong dahon ay tila nagpapapaalala sa akin na ang huling yugto ng aking paniningil ay magsisimula na rito. Bit-bit ang bawat piraso ng ebidensya at ang nag-aapoy na determinasyon sa aking dibdib, naglakad ako patungo sa malaking gate. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang control panel, ang malaking screen sa tapat ng gate ay biglang bumukas. Ang mukha ni Arthur Valdez ang lumitaw. Hindi siya mukhang matanda o mahina. Ang kanyang mga mata ay kasing talim pa rin ng brilyante, at ang kanyang ngiti ay tila isang babala mula sa impyerno. "Welcome home, Wendy. At sa iyo rin, aking anak na si Emilio." Ang boses ni Arthur ay umalingaw-ngaw sa buong estate. "Pumasok kayo. Hinihintay ko na ang huling piraso ng aking koleksyon, ang buhay ng iyong ama." Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na alarm ay yumanig sa buong paligid. Ang gate ay dahan-dahang bumukas, ngunit ang nakita namin sa loob ay hindi ang main villa. Ito ay isang hanay ng mga armadong lalaki na nakaturo ang mga baril sa aming direksyon. Ngunit hindi ang mga baril ang nagpapatigil sa aking hininga, kundi ang taong nakatayo sa gitna ng mga tauhan ni Arthur. Hawak ang isang remote control na nakakonekta sa suwero ni Papa sa loob ng van. Si Ricardo. Tumingin si Ricardo sa akin. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. "Pasensya na, Wendy. Pero mas malaki ang iniyalok ni Mr. Valdez para sa huling encryption key. Ang aking mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging tao na pinagkatiwalaan ko, ang tanging kakampi ko sa loob ng 5 taon, ay ang siyang huling kutsilyo na tatarak sa aking likuran." "Now, Wendy," ang boses ni Arthur ay muling narinig sa speaker. "Ibigay mo sa akin ang encryption key o panuurin mong dahan-dahang maubos ang hininga ng iyong ama sa loob ng van na yan." Naramdaman ko ang dahan-dahang pagtulo ng ulan sa aking muka. Nakatayo ako sa gitna ng mga kaaway, traidor, at ang lalaking inakala kong mahal ko. Ang bawat plano ko ay tila gumuho sa isang iglap. Sino ang tunay na kakampi ko sa gabing ito? At mayroon pa bang paraan para maligtas si Papa sa kamay ng mga taong ito? Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa aking muka ay tila mga malamig na paalala na sa mundong ito, ang tanging aninomo lamang ang hindi kaiiwan. Akala nang ang iyong matalik na kaibigan ay isang taksil, at nang ang masamang katulong na si Ricardo ay sapat na ang kanilang pakikipag-alyansa sa halimaw na si Arthur Valdez para tuluyan akong ilibing sa limot. Inisip nilang, sa sandaling hawakan nila ang hininga ng aking ama, ay susuko ako at ibibigay ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit hindi nila alam, ang isang Alonso ay hindi naglalagay ng lahat ng alas sa isang bulsa lamang. Habang nakatayo ako sa gitna ng kanilang mga baril, ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding pagnanais na makitang gumuho ang kanilang mga wad na pangarap
sa ilalim ng aking mga paa. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na semento. Ang basang uniporme ay nakadikit sa aking balat. Ngunit ang aking paningin ay nananatiling kasing talim ng kidlat. Pinagmasdan ko si Ricardo. Ang lalaking inakala kong katuwang ko sa bawat laban ay nakatayo ngayon sa panig ng kadiliman. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa remote control na tila ito ang susi ng kanyang kaligtasan. Ibigay mo na ang key, Wendy. Huwag mo nang kahirapan ang sarili mo. You know I don't want to do this. But Mr. Valdez offered me a life you could never give. Ang boses ni Ricardo ay may halong kaba. Ngunit nanaig ang kasakiman sa kanyang mga mata. You really think you've won, Ricardo? You're just a bug in my system na nakalimutan kong burahin ng mas maaga. Ang boses ko ay patag, walang kahit anong bakas ng takot o sakit. Tumingin ako sa malaking screen kung nasaan ang mukha ni Arthur Valdez. At ikaw, Arthur, akala mo ba ay sapat na ang perang pambayad mo sa isang asong tulad ni Ricardo para makuha ang gusto mo? Masyado kang kampante, Wendy. Isang pindot lang ni Ricardo at ang puso ng iyong ama ay titigil sa pagtibok. Is it worth it? Ang katarungan kapalit ng buhay ng nag-iisang pamilya mo, ang tawa ni Arthur, ay umalingaw-ngaw sa buong estate. Tila isang koro ng mga demonyo. Wendy, please, ibigay mo na sa kanila. I'll do anything. Just save your father! Hiyaw ni Emilio sa aking tabi. Ang kanyang mga kamay ay nakataas bilang pagsuko. Mumiti ako. Isang ngiting kasing lamig ng yelo sa gitna ng gabi. Dahan-dahan kong inilabas ang aking tablet mula sa loob ng aking jacket. Ang screen ay nagniningning sa gitna ng dilim. Ricardo, tingnan mo ang remote na hawak mo. Utos ko sa isang boses na puno ng otoridad. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Ricardo. Tumingin siya sa device at sa isang iglap, ang maliit na berdeng ilaw doon ay naging pula. Kasunod ang isang mahinang tunog ng static mula sa speaker ng van. What did you do? Hiyaw ni Ricardo, pilit na pinipindot ang mga button, ngunit wala nang nangyayari. The life support system in that van was never connected to that remote, you fool. I knew you were talking to Arthur 3 days ago. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong hawakan mo ang hininga ng tatay ko nang walang backup plan? Paliwanag ko habang mabilis na tinatype ang huling command sa aking tablet. Ang bawat signal na ipinapadala mo ay nire-route ko sa security system ng estate na ito. Sa madaling salita, ikaw ang nag-trigger ng lockdown ng sarili niyang kuta. Ang tunog ng malalakas na sirena ay biglang yumanig sa buong paligid. Ang mga bakal na gate ay dahan-dahang nagsara ng kusa at ang mga ilaw sa paligid ay naging pula. Ang mga tauhan ni Arthur ay nagsimulang magkagulo. Ang kanilang mga baril ay hindi na alam kung saan ituturo. Wendy, you traitor! Sigaw ni Arthur sa screen. Ang kanyang muka ay nabalutan ng matinding puot. I'm not the traitor, Arthur. I'm the owner. Sagot ko habang ipinapakita sa screen ang dokumentong hawak ko. Ang Bataan Estate na ito? It was bought using my father's stolen patents. I filed a seizure order 4 hours ago. Ang bawat pulis na paparating dito ay hindi para sa akin, kundi para sa iyo at sa lahat ng mga galamay mo. Mabilis na lumapit ang 2 bodyguard ko na nanatiling tapat sa akin at agad na dinamba si Ricardo. Ang remote control ay nalaglag sa putikan, tila isang basura na wala ng silbi. Pinanood ko si Ricardo habang pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at takot. Wendy, sorry. Please, kailangan ko lang ng pera para sa utang ko. Pagmamakaawa niya habang kinakaladkal siya palayo. Ang utang ay binabayaran, Ricardo. At ang traidor ay pinarurusahan. You chose your side, now live with it. Malamig kong sagot nang hindi man lang siya sinusulyapan. Hinarap ko si Emilio na noon ay nakatitig sa akin nang may halo ng paghanga at matinding takot. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kuwelyo. Inilapit ang aking mukha sa kanyang tainga. Now, Emilio, ang tatay mo ay nakulong na sa loob ng sarili niyang villa. Handa ka na bang pumasok sa loob at harapin ang katotohanan
O kailangan ko pa rin gawin ang lahat para sa'yo? I'm going with you, Wendy. I'll finish this. Sagot ni Emilio. Ang kanyang boses ay naging matatag sa unang pagkakataon. Nagsimula kaming maglakad patungo sa main villa sa gitna ng ulan at nang nagliliyab na mga pulang ilaw ng alarm. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilya Valdez. Ngunit pagpasok namin sa lobby, tumambad sa amin ang isang eksenang hindi namin inaasahan. Si Clara ay nakaupo sa gitna ng silid, may hawak na isang baso ng wine, at sa kanyang paanan ay nakahandusay ang isang lalaki. Si Arthur Valdez. Masyado kayong mabagal, wika ni Clara habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang ngiti ay tila isang demonyong nagtatagumpay. I realized that Arthur was going to kill me too to erase the witnesses. So I decided to simplify things. Ang encryption key? I'm the only one who knows where it is now. Itinuro ni Clara ang isang maliit na device na nakakabit sa kanyang leeg. Isang biosensor. Kapag huminto ang puso ko, ang lahat ng offshore accounts ni Arthur ay mabubura. Permanently. So Wendy, are you going to save your father's wealth? Or are you going to kill me? Ang tawa ni Clara ay umalingaw-ngaw sa marangyang silid. Tila isang huling hamon sa aking katinuan. Nakatayo ako sa harap ng aking dating kaibigan, ang huling balakid sa aking katarungan. Sino ang tunay na halimaw sa gabing ito? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Wendy para sa kanyang huling paniningil? Akala nang ang iyong matalik na kaibigan ay isang taksil na si Clara ay sapat na ang pagkitil niya sa buhay ng sarili niyang katuwang sa krimen para makuha ang huling alaslaban sa akin. Inisip niyang sa pamamagitan ng paggapos ng kanyang sariling hininga sa yaman ng aking ama, ay mapipilitan akong lumuhod at magmakaawa para sa kanyang kaligtasan. Ngunit nagkamali siya ng kinalaban. Sa bawat segundo ng kanyang mapang-uyam na tawa, mas lalong tumitibay ang aking desisyon na tapusin ang kanyang kahibangan. Ang buhay niya ay walang halaga kumpara sa bawat patak ng pawis at dugo na ibinuhos ng aking ama. At sisiguraduhin kong bago sumikat ang araw, ang tanging maiiwan sa kanya ay ang abo ng kanyang mga ambisyon. Ang loob ng lobby ng villa ay nababalutan ng amoy ng mamahaling wine at ang malangsang amoy ng kamatayan na nagmumula sa nakahandusay na katawan ni Arthur Valdez. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga saksi sa katapusan ng isang madilim na kabanata. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Ang aking mga mata ay nakapako sa biosensor na kumukititap sa leeg ni Clara. Isang maliit na pulang ilaw na tila isang demonyong bumubulong sa dilim. You look pale, Wendy. Natatakot ka ba na sa isang maling galaw mo ay maglalaho ang lahat ng pinaghirapan mo? Ang boses ni Clara ay puno ng tamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa kabaliwan. Dahan-dahan niyang ininom ang huling patak ng wine sa kanyang baso bago ito binitiwan. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa tiles ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang hudyat ng simula ng aming huling pagtutuos. Ang takot ay para lamang sa mga taong walang plano, Clara. At alam nating dalawa na kailanman ay hindi ako naging tulad mo. Ang aking boses ay patag. Bawat salita ay tumpak at walang bahid ng kaba. You think your life is that valuable? You're just a parasite who killed its host. At ngayon, naghahanap ka ng bagong kakapitan. Wendy, stop it! May bomba sa liig niya. Huwag mo siyang galitin. Hiyaw ni Emilio. Pilit na humaharang sa aking harap. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Tumabi ka, Emilio. Ang kahinaan mo ang dahilan kung bakit umabot sa ganito ang lahat. Kung hindi ka naging bulag sa mga gawa ng tatay mo at ng babaeng ito, hindi tayo darating sa puntong kailangan nating mamili sa pagitan ng buhay at katarungan. Malamig kong itinulak ang kanyang balikat. Tumingin ako ng diretso kay Clara. The biosensor is linked to a heartbeat monitor and a signal transmitter, Clara.
Alam ko ang technology na yan dahil ako ang nag-improve ng prototype niyan para sa kumpanya ni Emilio 3 taon na ang nakalilipas. Did you really think I wouldn't know how to bypass my own creation? Nakita ko ang panandaliang paghinto ng paghinga ni Clara. Ang mapang uyam niyang ngiti ay dahan-dahang nawalan ng sigla. Nagsisinungaling ka. I had this customized by the best hackers in the underground. Underground hackers who probably used my open source codes. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Bawat hakbang ko ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang katinuan. Inilabas ko ang aking tablet at may pinindot na command. Ang signal na ipinapadala ng sensor sa leeg mo ay nangangailangan ng koneksyon sa local Wi-Fi ng villa na ito. At sino na nga ulit ang may-ari ng estate na ito ngayon? Isang matunog na pagpindot sa screen ang ginawa ko. System shutdown. Network disconnected. Ang pula at kumukititap na ilaw sa leeg ni Clara ay biglang naging kulay asul. Kasunod ang isang mahinang tunog ng static na tila isang huling hininga ng isang makina. The accounts are safe, Clara. Dahil sa sandaling pinutol ko ang network, ang cloud server ay pumasok sa emergency lockdown mode. Kahit mamatay ka pa ngayon, ang pera ay mananatiling naka-freeze hanggang hindi ako ang nag-i-input ng aking biometrics. Paliwanag ko, ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. No! Hindi maari! I have the backup codes! Hiyaw ni Clara, pilit na dinudukot ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa niya ito magawa, mabilis akong lumapit at sinampal siya ng buong lakas. Ang tunog ng pagtama ng aking palad sa kanyang pisini ay tila isang kulog na nagpatahimik sa kanyang bawat hiyaw. Napaupo si Clara sa sahig. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkagulat. That was for my father. At ito, isa pang malakas na sampal ang idinapo ko sa kabilang pisingi niya. Ay para sa bawat kasinungalingang ginawa mo sa akin sa loob ng 5 taon. Wendy, please, tama na, pagmamakaawa ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang basang-basahan na nawala ng silbi. Ang pagmamakaawa ay para sa mga biktima, Clara. At ikaw ay isang kriminal. Tinalikuran ko siya at hinarap ang mga pulis na noon ay papasok na sa lobby. Take her. Siguraduhin niyo na walang kahit anong matalas na bagay sa selda niya. I want her to live a long life sa loob ng isang madilim na silid habang iniisip ang bawat pagkakataong sinayang niya. Habang kinakaladkal si Clara palabas, lumapit sa akin si Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, pilit na hinahawakan ng aking kamay. Wendy, it's over. We can start again. I'll give you everything back. Let's rebuild the Valdez legacy together. Tumingin ako sa kanya, isang tingin na puno ng pait at matinding pagkasuklam. Ang Valdez legacy ay nabaon na sa limot kasabay ng tatay mo, Emilio. At ang tayo? Hindi na yon muling mabubuo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. I'm taking the company, but I'm doing it without you. Wendy, please! Mahal kita! I did everything to save you tonight. Sigaw niya. Mahal mo ako? O mahal mo ang ideya na may magliligtas sa iyo sa mga kasalanan ng pamilya mo? Malamig kong inalis ang kanyang pagkakahawak. The merger is cancelled. The assets are mine. At ikaw, Emilio Valdez, ay opisyal ng walang trabaho sa kumpanyang ito. Lumakad ako patungo sa van kung nasaan ang aking ama. Iniwan ang bawat anino ng nakaraan sa loob ng villa. Ngunit bago ko pa mahawakan ang pinto ng van, narinig ko ang isang mahinang tunog ng pagbukas ng radyo mula sa loob. Isang boses ang narinig ko. Hindi kay Ricardo at hindi rin kay Arthur. Ang galing mo talaga, Wendy. Pero hindi mo ba naisip kung bakit si Arthur ang unang namatay? Ang boses ay pamilyar. Tila isang tinig na matagal ko nang hindi naririnig. Isang tinig na nagpapatigil sa bawat tibok ng aking puso. Isang video message ang lumitaw sa monitor ng van. Nakita ko ang isang silid sa isang hospital sa ibang bansa. At doon,
nakaupo ang isang babaeng may hawak na litrato ko noong bata pa ako. Marcela? Bulong ko. Ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat. Paanong, hindi ba't nasa kulungan ka? Ang kulungan ay para lamang sa mga walang pambayad, iha. Ang boses ni Doña Marcela ay puno ng panunuya. Nasa Switzerland ako ngayon. At ang tatay mo? Ang lalaking nasa loob ng van na yan? Tingnan mong mabuti ang kanyang muka, Wendy. Dahil sa sandaling ito, ang tunay na lason ay hindi nasa hiringgilya, kundi nasa hangin na nalalanghap niya. Mabilis kong binuksan ang pinto ng van. Ang aking puso ay tila sasabog sa tindi ng takot. Ang bawat segundo ay tila isang habulan sa gitna ng impyerno. Ano ang huling alas ni Doña Marcela? At sino ang tunay na kalaban sa likod ng bawat maskara na aking binuwag? Ang huling halahak ng ang aking biyenan ay mapagpanggap at mapagkukunwari na si Doña Marcela ay tila isang sumpa na lumipad mula sa kabilang panig ng mundo para langunin ang aking huling pag-asa. Akala niya ay sapat na ang lason sa hangin para mapaluhod ako sa kanyang mga paa at magmakaawa para sa gamot na magliligtas sa aking ama. Ngunit hindi niya alam na sa bawat pagsubok na ibinato niya sa akin, mas lalong tumitibay ang aking kakayahang mag-isip sa gitna ng apoy. Habang ang lalaki ay walang katapatan na si Emilio ay tuliro sa takot sa aking tabi, pinili kong maging isang surgeon ng aking sariling kapalaran. Tinitistis ang bawat kasinungalingan, hanggang sa tanging ang katarungan na lamang ang matira. Ang loob ng van ay nababalutan na ng isang manipis at tila asul na usok na nanggagaling sa mga air vent. Ang amoy nito ay matamis, ngunit nakakangilo. Tila isang mabangong bulaklak na nagtatago ng tinik ng kamatayan. Nakita ko ang pagbagsak ng ulo ni Papa sa gilid ng unan. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahang nagiging mababaw at gurgol. Wendy, bubuksan ko ang pinto! Lalabas natin siya! Hiyaw ni Emilio. Pilit na duduamba sa hawakan ng van. Huwag mong bubuksan ang pinto, Emilio. Sa sandaling pumasok ang sariwang hangin mula sa labas, ang pressure change ang magti-trigger sa chemical na maging solid sa loob ng baga niya. He will suffocate in seconds. Ang boses ko ay matatag. Bawat salita ay puno ng awtoridad na tila isang utos mula sa isang general. Mabilis kong kinuha ang oxygen mask mula sa emergency kit at ang isang bote ng suka na palaging nasa dumi ng aking panlinis. Ang acid na magsisilbing pang-ontra sa alkaloid na lason na ginamit ni Marcela. Sa loob ng 5 taon, bilang isang hamak na janitress, natutunan ko ang bawat reaksyon ng mga chemical na ginagamit sa paglilinis. At ngayon, ang kaalamang iyon ang magliligtas sa aming lahat. Emilio, hawakan mo ang suwero ni Papa! Huwag mong hahayaang gumaba ang flow rate! Utos ko habang mabilis ko ikinakabit ang makeshift filter sa air vent ng van. Wendy, I'm scared. Please, don't let him die. Bulong ni Emilio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na sumusunod sa aking mga utos. Matakot ka mamaya, Emilio. Ngayon, kailangan kong gumana ang mga kamay mo. Malamig kong sagot. Hindi ko siya tinitingnan, dahil ang bawat segundo ng aking atensyon ay nakapako sa pag-neutralize ng lason. Inilabas ko muli ang aking tablet at hinarap ang screen kay Doña Marcela na noon ay nanonood pa rin mula sa Switzerland. Ang kanyang muka ay puno ng isang uri ng satisfaksyon na tanging ang mga demonyo lamang ang nakakaramdam. Tingnan mo akong mabuti, Marcela, sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo sa gitna ng gabi. Ang lasong ito? Ibinuo ko ang antidote nito sa loob ng 3 minuto gamit ang mga gamit na tinawag mong basura. Ang yaman mo at ang mga koneksyon mo ay walang silbi sa harap ng talino ng taong pinilit mong itapak sa lupa. Nakita ko ang dahan-dahang pagbawi ng ngiti sa mukha ni Marcela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niyang ang heart monitor ni Papa ay nagsimulang mag-stabilize. Ang asul na usok ay dahan-dahang sinisipsip ng aking improvised filter.
You impossible brat! Hindi pa tayo tapos, Wendy. Hawak ko ang bawat bank account ng tatay mo. I will drain everything. Hiyaw ni Marcela. Ang kanyang boses ay pumipitlag na sa tindi ng nerbiyos. Hindi mo na magagawa iyon, Marcela. Numiti ako, isang ngiting puno ng panunuya. Habang nakikipag-usap ka sa akin, ang aking legal team sa Switzerland ay nasa labas na ng villa mo. At ang video call na ito? It's being recorded and broadcasted live sa bawat digital billboard sa Makati. Ang buong Pilipinas ay pinapanood ang pagtatangka mong pumatay ng isang taong paralisado. Isang malakas na tunog ng pagbangga ang narinig sa background ng video call ni Marcela. Ang pinto ng kanyang silid sa Switzerland ay bumukas ng marahas at pumasok ang mga Interpol agents. Ang huling nakita ko ay ang pagbagsak ng kanyang mamahaling baso ng champagne sa sahig bago tuluyang mamatay ang tawag. Napasandal ako sa upuan ng van. Ang aking hininga ay dahan-dahang bumabalik sa normal. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang pagod sa aking sistema ay tila isang dambuhalang alon na ngayon palang humahampas. Wendy, you did it. Everything is over. Bulong ni Emilio, pilit na humahawak sa aking kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ko siya itinulak. Ngunit hindi ko rin tinanggap ang kanyang hawak. Ang aming mga daliri ay nagtagpo ng panandalian, isang malamig na paalala ng kung anong nawala sa amin. Over para sa kumpanya, Emilio. Pero para sa atin, matagal nang tapos ang lahat. Sabi ko, habang binubuksan ang pinto ng van para sa mga paramedics. Inilabas nila si Papa. Ang kanyang muka ay may bakas na ng kulay. Tiningnan ko si Emilio. Ang gadanong boybak na noon ay tinitingnan ko ng may pag-ibig. Ngunit ngayon ay isang estrangero na lamang na may pamilyar na muka. I'm leaving, Emilio. The Valdez corporate is now Bautista International. I'll send the severance pay for you and the remaining staff. Huwag mo na akong susubukan pang kontakin. Tinalikuran ko siya at nagsimulang maglakad patungo sa aking sariling sasakyan. Wendy, wait! What about our memories? What about the 5 years? Sigaw niya sa gitna ng ulan. The memories are just data, Emilio. At ang data? Maari itong burahin. Ang huling mga salita ko ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aming nakaraan. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ang makina. Habang lumalayo ako sa Bataan Estate, tinitingnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Ang sugat sa aking noo ay tuyo na, at ang aking mga mata ay nagniningning na parang brilyante sa dilim. Ngunit bago pa ako makarating sa main road, isang itim na sobre ang napansin ko sa passenger seat. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon. Maingat ko itong binuksan. Sa loob ay may isang maliit na susi at isang address sa Switzerland. Isang sulat na may pamilyar na sulat kamay ang naroon. Ang sulat kamay ni Papa bago siya naparalisa. Ang tunay na yaman ay hindi nasa kumpanya, Wendy. Ito ay nasa loob ng vault sa Zurich. Doon nakatago ang ebidensya ng tunay na pumatay sa nanay mo. At ang taong yon ay hindi si Marcela, kundi ang taong pinakamalapit sa iyo ngayon. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Sino ang tinutukoy ni Papa? Si Ricardo? Si Emilio? O may isa pang alino na hindi ko pa nakikita? Tumingin ako sa rearview mirror. At doon, nakita ko ang isang sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa akin mula sa malayo. Isang sasakyang tila kanina pa ako binabantayan. Ang akala ko ay tapos na ang lahat ng maipakulong ko. Ang aking biyenan ay mapagpanggap at mapagkukunwari. At ang iyong matalik na kaibigan ay isang taksil. Na iyon. Inisip kong sa pagbawi ko sa kumpanya, ay tuluyan na akong makakahinga ng maluwag kasama ang aking ama. Ngunit ang huling lihim ni Papa ay tila isang kutsilong dahan-dahang tumatarak sa aking likuran. Habang tinitingnan ko ang itim na sasakyang sumusunod sa akin sa madilim na kalsada, natanto ko na ang tunay na halimaw ay hindi ang mga taong harap-harapang nagnahaw sa akin,
kundi ang taong nagtatago sa anino ng aking sariling pagtitiwala. Ngayong gabi, tatapusin ko ang laro ng mga Valdez at sisiguraduhin kong ang sinumang nasa likod ng manibela ng sasakyang iyon ay magsisisi na hinamon niya ang isang Wendy Bautista. Ang bawat patak ng ulan sa aking windshield ay tila mga luha ng nakaraan na ayaw akong tantanan. Hinigpitan ko ang aking hawak sa manibela. Ang aking mga mata ay nakapako sa rearview mirror. Ang itim na SUV sa aking likuran ay nananatiling nasa parehong distansya, hindi bumibilis at hindi rin lumalayo. Tila ba isa itong mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. You wanna play? Then let's play. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ako nagpanik. Sa halip na magmadali, dahan-dahan kong inapakan ng preno at lumiko sa isang madilim at abandonadong gas station sa gilid ng highway. Ang tunog ng mga gulong sa tuyong lupa at ang mahinang pag-ugong ng makina ay ang tanging ingay sa paligid. Pinatay ko ang mga ilaw ng aking sasakyan at nanatili sa loob, hawak ang itim na sobre ni Papa at ang aking tablet. Huminto ang itim na SUV. Ilang metro ang layo sa akin. Bumukas ang pinto nito at isang lalaki ang lumabas. Nakasuot siya ng isang mahabang trench coat. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng sombrero. Sa bawat hakbang niya patungo sa aking sasakyan, nararamdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ibinaba ko ang bintana ng bahagya. Ibigay mo ang dahilan kung bakit hindi ko dapat tawagan ng pulis na yun din, Attorney Santiago. Tumigil ang lalaki at dahan-dahang inangat ang kanyang sombrero. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang muha. Ang muha ng abogado na tumulong sa akin sa lahat ng legal na aspeto ng pagbawi sa kumpanya. Si Attorney Santiago. Ang taong pinagkatiwalaan ko sa bawat pirma at bawat dokumento. Masyado ka talagang matalas, Wendy. Just like your mother. Ang boses niya ay mapayapa, ngunit may talim na hindi ko napansin noon. Ang nanay ko? Anong kinalaman mo sa nanay ko? Tanong ko. Ang aking boses ay kasing patag ng linya ng isang heart monitor. Inihanda ko ang aking cellphone para sa isang automatic upload na usapang ito. Ang nanay mo ay hindi namatay sa isang simpleng aksidente sa kalsada, Wendy. Namatay siya dahil nalaman niya ang tungkol sa lihim na pondo na itinago ko para kay Arthur Valdez sa loob ng 10 taon. Paliwanag ni Santiago habang dahan-dahan siyang lumalapit. Si Marcela ay isang distraction lang, isang maingay na reyna na walang alam sa tunay na laro ng pera. Ako ang utak, Wendy. Ako ang nagpatakbo ng Valdez Corporate habang nagpapanggap silang makapangyarihan. So, ikaw ang pumatay sa kanya, sabi ko. Ang aking mga kamao ay nakakuyom na sa ilalim ng dashboard. Hindi ko siya pinatay. Pinigyan ko lang siya ng pagkakataong manahimik, ngunit pinili niyang magsalita. Numiti siya ng napakaitim. At ngayon, hawak mo ang susi sa Zurich. Ang susi na magbubukas sa bawat ebidensya ng aking mga transaksyon. Ibigay mo sa akin ang sobreng yan, Wendy, at hahayaan kitang mabuhay kasama ang tatay mo. Isang tahimik na buhay, malayo sa gulo ng kumpanya. You're offering me a deal? After you stole my mother's life? Tumawa ako ng mahina, isang tawa na puno ng pait at matinding pagkasuklam. You're more pathetic than the Valdez family, attorney. Akala mo ba ay darating ako rito ng walang kasiguruhan? Mabilis kong itinaas ang aking tablet. Isang live notification ang lumitaw. The letter in this envelope was already scanned and sent to the Zurich police 30 minutes ago. Ang susing hawak ko? It's just a decoy. Ang tunay na vault ay nakabukas na para sa mga awtoridad sa sandaling pumasok ako sa gas station na ito. Ang mukha ni Santiago ay dahan-dahang nagbago. Ang kapayapaan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nanlilisik na galit. Mabilis niyang dinukot ang isang baril mula sa kanyang jacket, ngunit bago pa niya ito maituro sa akin, isang malakas na tunog ng sirena ang yumanig sa buong paligid.
Ang mga asul at pulang liwanag ay biglang lumitaw mula sa likod ng mga abandonadong gusali. Ang extraction team ni Ricardo, na nanatiling tapat sa akin, ay mabilis na pinaligiran ang gas station. Wendy, you'll pay for this! Hiyaw ni Santiago habang pilit siyang hinahawakan ng mga pulis. Ang baril niya ay nalaglag sa putikan, tila isang simbolo ng kanyang gumuho na kapangyarihan. The only one paying tonight is you, attorney. At ang kabayaran ay ang bawat taon na ninakaw mo sa pamilya ko. Malamig kong sagot habang isinasara ang bintana ng aking sasakyan. Pinanood ko silang kaladkarin siya palayo. Ang huling anino ng aking nakaraan ay dahan-dahan nang naglalaho. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang amoy ng pulbura at ang alaala ng aking ina ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Bumalik ako sa kalsada, patungo sa ospital kung nasaan ang aking ama. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, isang huling mensahe ang pumasok sa aking cellphone. Hindi ito galing sa pulis at hindi rin kay Ricardo. Isang litrato ito ng aking ama sa loob ng kanyang silid sa ospital. Sa tabi niya, may nakatayo na isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng doktor, ngunit ang mga mata ay kasing talim ng kay Emilio. Ang laro ay hindi natatapos sa isang huli, Wendy. Minsan, ang pinakamalapit na kaaway ay ang taong hindi mo pa nasasaktan. Ang mensahe ay nakasulat sa ilalim ng litrato. Napasubsob ako sa manibela nang maramdaman ko ang isang matinding kaba. Ang lalaki sa litrato? Ito ang kapatid ni Emilio na matagal nang nawawala. Ang lalaking inakala ng lahat na namatay sa ibang bansa. Sino ang taong ito at ano ang kanyang tunay na pakay sa aking ama? Meron pa bang mas malalim na lihim ang pamilya Valdez na hindi ko pa natutuklasan? Sa bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ng ospital, hindi takot ang nanalaitay sa aking mga ugat, kundi isang nag-aapoy na katarungan. Akala ng huling anino ng mga Valdez na si Marco ay mapapatigil niya ako sa pamamagitan ng pagbihag sa hininga ng aking ama. Inisip niyang, dahil siya ang henyo na matagal lang itinago ng kanilang pamilya, ay madali niya akong malalaro. Ngunit sa huling yugto ng digmaang ito, ipapakita ko sa kanya na ang isang Alonzo ay hindi marunong sumuko sa harap ng kamatayan. Habang dahan-dahan kong binubuksan ang pinto ng silid ni Papa, tanging ang lamig ng aking desisyon ang namamayani. Walang sinumang Valdez ang mananatiling nakatayo bago sumikat ang araw. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng oxygen concentrator ay tila naging isang nakakangilong orkestra sa loob ng silid. Nakatayo sa tabi ng kama ni Papa ang isang lalaking nakasuot ng puting gown ng doktor. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang mamamatay tao. Si Marco Valdez. Ang kapatid ni Emilio na akala ng lahat ay matagal nang namatay, ang tunay na utak na mas matindi pa kay Arthur at Marcela. Dumating ka rin, Wendy. Napakatagal mo naman yata para sa isang babaeng nagsasabing mahal niya ang kanyang ama. Ang boses ni Marco ay malambot, ngunit puno ng lason. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa control panel ng life support ni Papa. Ilan pa bang miyembro ng pamilya niyo ang kailangan kong ilibing bago kayo matutong manahimik, Marco? Ang boses ko ay patag. Bawat salita ay tumpak at walang bahid ng kaba. Nanatili akong nakatayo sa may pinto, hindi lumalapit. Tinitimbang ang bawat anggulo ng silid. Ang encryption key, Wendy. Ibigay mo sa akin ang access sa Zurich Vault at hahayaan ko ang matandang ito na huminga pa ng ilang buwan. Huwag mo akong subukan, dahil isang pindot ko lang, ang hangin sa baga niya ay magiging lason. Banta ni Marco habang dahan-dahan niyang inilalabas ang isang maliit na transmitter. You really think it's that easy? Numiti ako. Isang ngiting puno ng panunuya na tila humihiwa sa kanyang kumpiyansa. You're a brilliant engineer, Marco. Pero nakalimutan mong ako ang nag-improve ng bawat system na ninakaw nyo. Ang control panel na hawak mo?
I hacked that hospital's local network 5 minutes ago habang nasa elevator ako. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng paghinga ni Marco. Mabilis niyang tiningnan ang screen ng control panel at doon niya nakita ang isang malaking pulang X na nakapatong sa bawat command. The life support is now running on an isolated loop. Wala ka ng kontrol, Marco. Ang tanging hawak mo ngayon ay isang piraso ng plastic na walang silbi. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At ang Zurich Vault? I transferred all the contents to a public charity trust for medical victims 30 minutes ago. Ang perang hinahanap mo? Wala na. Naglaho na parang bula. You bitch! Sinira mo ang legacy ng pamilya ko! Hiyaw ni Marco. Ang kanyang muka ay nabalutan ng matinding puot. Sugod niya sa akin. Hawak ang isang scalpel na itinago niya sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis kong kinuha ang matigas na folder ng medical chart sa dulo ng kama at buong lakas na itinama ito sa kanyang pulso. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa buto ay sumabay sa kanyang ungol ng sakit. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makabawi. Gamit ang aking tuhod, buong lakas kong tinamaan ang kanyang sikmura hanggang sa mapaluhod siya sa sahig. Ang legacy niyo ay gawa sa dugo at kasinungalingan, Marco. It deserves to be destroyed. Malamig kong sabi habang nakatitig sa kanya mula sa itaas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, kasunod si Emilio. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at kahihiyan nang makita ang kanyang kapatid na nakaposas na sa sahig. Marco, bakit? Bulong ni Emilio. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Ask your brother yourself sa kulungan, Emilio. Pare-pareho kayong mga Valdez, mga magnanakaw ng buhay. Tinalikuran ko sila at dahan-dahang lumapit kay Papa. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init nito ay tila isang gantimpala para sa lahat ng aking paghihirap. Wendy, please, let me help you with the medical bills. Let me atone for everything. Pagsusuma mo ni Emilio, pilit na humahawak sa aking balikat. Mabilis at matalim kong inalis ang kanyang pagkahahawak. Hinarap ko siya ng may matinding paninindigan. The atonement is over, Emilio. Ang bawat sentimo ng pamilya mo ay kinuha ko na sa ilalim ng batas. You are now a commoner, just like how you wanted me to be 5 years ago. Huwag mo nang susubukang lumapit sa amin dahil sa susunod na makita kita, tanging ang likod ko na lamang ang makikita mo. Wendy, mahal kita, please! Sigaw niya habang kinakaladgal siya ng mga security, palabas ng silid upang bigyan ako ng katahimikan. The love you're talking about is a ghost, Emilio. At ang mga ghost, hindi sila nabubuhay sa mundong ito. Ang huling mga salita ko ay tila isang hatol na nagtapos sa aming nakaraan. Tumahimik ang buong silid. Pinanood ko ang dahan-dahang paggalaw ng dibdib ni Papa. Ang bawat hininga niya ay tila isang tagumpay laban sa bawat anino ng mga Valdez. Kinuha ko ang aking cellphone at binura ang huling folder na may pangalang Valdez Corporate. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula kay Ricardo. Everything is secured, ma'am. The Bautista International is now officially registered. You are the CEO. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Hindi dahil sa yaman, kundi habel sa kalaya ang nakuha ko sa sarili kong paraan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga masama, kundi sa pagtayo ng mas matayog kaysa sa kanila. Bumalik ako sa tabi ni Papa at dahan-dahang idinikit ang aking no sa kanyang kamay. Safe na tayo, Papa. Wala na silang magagawa sa atin. Sa labas ng ospital, ang unang sikat ng araw ay nagsisimula ng humiwa sa dilim ng gabi. Isang bagong simula ang naghihintay. Isang simula na kung saan ang pangalang Wendy Bautista ay hindi na itatala bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng kanyang sariling tadhana. Ang bawat sugat na iniwan ng nakaraan sa aking puso ay hindi na mga bakas ng sakit, kundi mga medalya ng aking tagumpay. Akala ng mundo ay mananatili akong isang anino,
isang babaeng madaling apakan at saktan dahil lamang sa aking pagmamahal. Ngunit sa bawat paghampas ng bagyo, mas lalong tumitibay ang aking pundasyon. Ngayon, habang nakatayo ako sa tuktok ng aking sariling imperyo, hindi na ako ang Wendy na umiiyak sa dilim. Ako na ang liwanag na nagpapaalala sa lahat na ang katarungan ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang katotohanang binuo ng aking sariling mga kamay. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang pader ng mga Valdez sa Bataan. Ngayon, ang sikat ng araw sa Makati ay tila isang mainit na yakap habang naglalakad ako sa harap ng bagong gusali ng Bautista International. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay hindi na may kasamang mop at timba, kundi may kasamang dangal at kapangyarihan. Nakita ko ang isang batang babaeng janitress na maingat na nagpupunas ng salamin sa lobby. Huminto ako at numiti sa kanya. Galingan mo, Hiha. Huwag mong hahayaang sabihin ng sinuman na hanggang dyan ka na lang. Ang hawak mong basahan na yon ay maaaring maging panulat mo sa iyong tagumpay bukas. Iniwan ko ang selyo ng aking kumpanya at tumuloy sa aking opisina sa pinakamataas na palapag. Sa aking mesa, nakapatong ang isang pahayagan. Ang headline ay tungkol sa huling hatol ng korte. Doña Marcela at Marco Valdez ay pormal ng hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Emilio naman ay nababalitang nagtatrabaho na bilang isang hamak na ahente sa probinsya, malayo sa rangya na dati ay inaakala niyang sa kanya habambuhay. Isang katok ang narinig ko sa pinto. Pumasok ang aking ama, si Dr. Bautista. Nakatayo na siya, bagamat may kaunting tulong ng isang tungkod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla at talino. Wendy, anak, handa na ang lahat para sa opening ng ating foundation para sa mga biktima ng medical fraud. Wika ni Papa. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki. Salamat, Papa. Para sa iyo at kay Mama ang lahat ng ito. Sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Tinanong ko ang aking sarili. Napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay, hindi ang uri ng patawad na nagpapabalik sa kanila sa buhay ko. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noon, at ibinigay ko sa kanila ang katarungang nararapat. Ang kapayapaan ko ay hindi nanggaling sa kanilang pagsisisi, kundi sa aking pagpili na maging malaya. May pumasok na mensahe sa aking personal na telepono, galing kay Emilio. Wendy, hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Gusto ko lang malaman mo na araw-araw akong nagsisisi. Patawad. Hindi ko tinapos basahin ang mensahe. Sa isang mabilis na galaw, pinindot ko ang delete at block. Ang nakaraan ay isang saradong libro na hindi ko na muling bubuksan. Ang aking puso ay wala ng puwang para sa mga aninong pilit na humihila sa akin pabalik. Humarap ako sa malaking bintana na nakatanaw sa buong lungsod. Ang bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay dapat makaalam nito. Ang tunay na happy ending ay hindi palaging nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang lalaki sa iyong tabi. Ang tunay na tagumpay ay ang paggising sa umaga na alam mong ikaw ang may-ari ng iyong oras, ng iyong pera, at ng iyong buong pagkatao. Huwag kayong matakot na lumaban. Huwag kayong matakot na maging masama sa paningin ng iba dahil lamang pinoprotektahan nyo ang inyong sarili. Sa mundong ito na puno ng mga mapagsamantala, ang inyong talino at paninindigan ang inyong pinakamatalas na sandata. Ang pangalang Wendy Bautista ay hindi na itatala bilang isang biktima ng pamilya Valdez. Ito ay itatala bilang ang babaeng bumuwag sa isang imperyo upang itayo ang isang kaharian ng katotohanan. Lumabas ako ng opisina at hinarap ang bagong umaga. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay maliwanag, at ang aking landas ay malinis na. Ang paniningil ay tapos na, at ang aking buhay, ang aking tunay na buhay,
ay ngayon pa lamang nagsisimula.